Huling araw ng Oktubre, si Don Santiago de los Santos o mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago ay naghanda ng isang hapunan. Ito ay para sa pagdating ni Juan Crisostomo Ibarra, isang binatang nag-aral sa Europa na ngayon ay nagbabalik sa sariling bayan. Sa nasabing pagdiriwang, naroon ang Pransiskanong si Padre Damaso, ang prailing si Padre Sibila at si Teniente Guevara. Puno ng kasiyahan ng lugar hanggang sa dumating na ang hinihintay ng lahat. Ang atensyon ng lahat ay natuon sa binata. Dahil sa tindig pa lamang na Ibarra, bakas na ang pagkamatipuno, karunungan at magandang pag-uugali niya. Nagsimula na ang hapunan. Sa hapagkainan ay hinamak ni Padre Damaso ang binata. Upang makaiwas sa gulo ay umalis na lamang si Ibarra sa pagdadahilang siya may aasikasuhin pa. Sa kanyang paglabas ay nakausap niya si Teniente Guevara. Binata, mag-iingat kayo. Matuto kayo sa karanasan ng inyong ama. Ang inyong ama na marahil, ang aking pinakamarangal na tao na kilala. Ano po ba talaga ang nangyari sa aking ama? Tinanong ko si Kapitan Tiago, pero ang sabi niya ay bukas na lamang ang sasabihin. Ang inyong ama ay namatay sa bilangguan. Ang aking ama? Sa bilangguan? Siya nga. Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung paano siya nabilanggo? Nakita ni Don Rafael ang isang artilyero na sinasaktan ng isang bata. Dahil marangal ang inyong ama, ipinagtanggol niya ang bata. Nanlaban ang artilyero. Sinagupa ito ng inyong ama. Tumama sa isang bato ang ulo ng artilyero na ikinamatay nito. Ginamit ito ni Padre Damaso upang paratangan ng inyong ama ng kung ano-anong kasinungalingan. Naglabasan ang lihim o kaaway ng inyong ama. Dahil dito, ang ama niyo'y nanghina at namatay. Hindi na kontento si Padre Damaso. Pinahukay niya ang bangkay ng inyong ama at pinalibing sa libingan ng mga inchik. Sa pagmamadali ng kulturero, marahil na rin sa kabigatan, ay nabitawan ito at napaanod sa lawa. Ang iba pang pangyayari ay may sasalaysay sa inyo ni Kapitan Tiago. Magandang gabi po. Mag-ingat kayo. Magandang hapon, Piloso Potasio. Magandang hapon din, Ginong Ibarra. Ano ang inasadya? Kayo ang tigapayo ni Ama noon. Nais ko sana isang gunit ang aking planong magpatayo ng paaralan. Sino ang mga dapat kong lapitan? Pinapangarap ninyo ay aking pangarap din na isang balik. Kaya, mas makakabuti na huwag na itakunin ninyo siyang gunitin kailanman. Sagunin ninyo yung ukuran, yung alperes, o ang mayayaman. Kahit na masama ang kanila ipayo, kunwari ka na lamang na ikay sumusunod. Dahil pagsunod ay hindi nakangulugan ng karuwagan. Kailangan pa bang bihisan ang kasinungalingan ng katotohanan? Tularan ninyo ang rosas na hitik, bulaklak. Pag malakas ang hangin ay yumuyuko, imbis na magmatigas. Ang sa ganun ay hindi mabali. Pag yuko sa punglo ay hindi karuwagan. Ang masama ay ang lumaban at magwal at di na makabangon. Maraming salamat po. Ako'y aalis na. Sige. Itagal naman ang mga anghel ko. Ingatan niyo po sila. Inay! Inay, bukod ang pinto! Anak ko! Bakit ka may sugat? Nasaan ang kapatid mo si Christine? Iwan ko siya sa kumbento, ina. Ako po'y tumakas. Nang kalagay ng mga sakastan
niyo na rin po yung sweldo ko. Mamamaso ko na lang po kay Ginoong Ibarra bilang tagapastol. Gagawin ko lahat ng gawain pang lalaki. At si Christine, pag-aaralin ko siya na Magtasyo. Di ba mainam yun, Inang? Oo, anak. Matulog ka na muli. Huwag kang mag-alala. Susundin ko lang bukas sa simbahan si Crispin. Dalawang onsa? Kahit kailan hindi ko po natutuwang magnakaw. Kahit isang kusing. Maawa po kayo. Hindi po ko magnanakaw. Ah! Tama na! Tama na po, Padre Sadi. Di po marunong magnakaw. Balik mo ang mga ninakaw mo! Tama na po. Balik mo! Baba ka dito! Balik mo na ang mga ninakaw mo! Kundi, nakakalas dito! Narinig mo naman balita? Ano yun? Tukol ito sa nangyaring pagbabasbas sa unang batong panukala ng paaralan niya. Narinig ko na nga iyan. Oh? Oo. Hindi ka na mabagsasakan ang Ginoong iyon. Ngunit, nailigtas siya na isang hindi kilalang lalaki. Pero alam mo, may kapalit yun. May isang lalaking nahulugan at alam mo ba, namatay. Pero ito, narinig mo na ba? Nainutusan daw ang mga lihim na kaaway ng binata. Namumutla ka na, Maria. Siguro ay kailangan pumunta sa Malabon. At saka, ayos din kayo ng Elia Isabel upang kunin ang iyong mga gamit sa Biaderi. Huwag ka na babalik doon. Pinsan, may hiyak siya sa San Diego. Nalulungkot din siya dito. Isa pa, ang bahay natin doon ay lalong mahusay. At saka, malapit na pista. Don Crisostomo! Tuloy ko kayo. Ano sa'yo? Halika't ayusin natin ang mukha. Alaala mo ba? Sa dami ng unsod at magandang kababaihan ng iyong nakita. Maaari ba kitang malimot? Maaari ko ba limutin ang isang sumpa? Naalala mo ko ba ang gabing namatay ang aking ina? Nasabi mo sa akin, namatayan ka ng ina. Ako hindi nagkaroon ng ina kailanman. Tangis ka sa akin. Simula noon, sumumpa ako na ikaw ay aking iibigin at mamahalin. Maging anuman ang kapalarang loobin sa akin. Ako'y di makapaglakbay ng gaya mo. Wala akong kilala, kundi ang bayan mo, Maynila at Antipolo. Naalaala mo pa ba nung iginawa mo ako ng korona? Nagawa sa bulaklak at dahon. Makinuha naman ng iyong ina upang ilagay sa bugo. Nagdamdam ka at nagalit. Pinagtawa na naman kita noon at ikay nagalit sa akin. Nitong papauwi na tayo at mainit na mainit noon, isa ko ng dahon ng sambrong upang ilagay sa loob ng iyong sombrero. Magkagayoy, bati na tayo. Kaya ng inyong mga dahon ng sambong, yan lamang ang binigay niyo sa akin. Naaalaala mo ko ba ang sulat na ito? O bakit Crisostomo mo? Ano nangyari sa iyo? Ikaw ang nakapagpalimot sa akin na ako'y may tungkulin kailangan matupad. Bukas ay araw ng mga patay. Umayo ka na, Crisostomo. At ibigay mo ito sa puntod ng iyong mga magulang. Lakad lang, girl. Alam nyo, gusto ko makakita ng pugad ng gansa. Katulad nung isinasabi nung piloto kanina. Aba, Maria, huwag mo na ipaalala ang mga nangyaring yun. Dahil naiisip ko yung nakakatakot na buhaya. Lalo na nang inakala kong kinitil na ng buwaya si Ginoong Ibarra.
Naku, bumabalik na naman ang pangitain ng walang tubig. Paumanhin mga binibini. Bakit mo nga pala gustong makakita ng pugad ng tagak? Ibig ko silang pagmasdan at man nang walang nakakakita sa akin. Gagawin mo rin ba sa kanila ang ginagawa sa'yo ng kura? Ang pahinibugho niya nakakapagpapayat sa kanyang mga mata. Nahulog ba kayo? Dami yung galos sa mukha. Naligaw lamang ako.